siyang tulad ng isipan na pagkabos na ituloy at ang mga alam. Nagulantay ko ang aming mga guro, mga magulang, at mga kapag-aral ng lakas ng katawan at isipan. Mga sakit na ang kailangan sa araw-araw sa panahon ito. Ang lahat ng ito ay aming mga kailangan sa iyo, aming Diyos Ama. Okay, bago tayo maulo, maaaring pakitignan muna ang tulog mga upuan kung ito ay nakaayos ng maayos at pulutin ang mga kalan at ilagay sa tamang lalagyan. Okay, maaari na tayong umuto. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, kapag tinawag ko ang inyong mga pangalan, sabihin lamang ninyo ang pangalan ng inyong mga inaano at saka tinawag nyo ang mga ito. Anong nakakatawa? Bitaw. Okay, J-Lord. J-Lord. Oh, ilahawan namin yung ina. Ilahawan. Bakit ganun? Kailangan lang siya maganda, mabait, maliit daw. Bakit nga palunggan si Taylor? Okay, Jill. Nagaget. Daryl. Nalunggan. J-Lord. J-Lord. Okay, sunod. Arsadon, Kelvin. Mabait at masipag. Joshua. Maalaga. Triton. Mapagmahal. Charles. Mabait. Marco. Nasimpe. Russell. Masipag. Nielon. Kim. Amin din. Mami din. Junel. Junel. Jeremy. Mapagbigay. Darwin. Namutin. Saijan. Tagalog. Masipag. Masipag. Kelvin. Mabait. Okay, sa mga babae naman. Nelly. Sis. Lorin. Masipag. Zaire May. Diana. Chloe. Mabait. Stephanie. Mabait. Maria Lorena. Mabait. Katrina. Jamaica. Irene. Absent. Si Sharon. Street. Zia. Absent. Si Rihanna. Napintas. Maganda. Charis. Mabait. Karen. Daniela. Maganda. Charlie. Masipag. Russell Ash. Maganda. Mabuti pa. Sino pa ang hindi ko tinawag? Si Irish. Saan si Irish? Kailangan ba unyong ina? Mabait. Okay. Mabait ha? Maging proud naman kayo sa inyong mga ina dahil sila ay mapagmahal at mabait. Ngayon naman, maaalala ba ninyo kung ano yung tinalakay natin noong nakaraan? Itaas ang kanang kamay sa nais sumagot. Ano? Kayo! Ano? Kayo, wag kayo mahiya. Iba
pinag-aralan natin noong nakaraan. Tama, si Basilio at Christine. Ngayon naman ay alamin natin kung talagang may natutunan kayo sa nakaraan nating pinalakay ay meron akong ininanda dito, Venn diagram, at meron din yung mga salitang angkop. So, i-angkop ninyo ang mga salitang ito kung saan ito nararapat. Sa pamamagitan ng ikutin natin ang ruleta kung sino ang unang maglalagay ng mga salita. Okay, sino kaya? Okay, si Maria. Okay, pumili ka ng salita na ilalagay mo dito. Sige. Okay, sunod. I-check natin mamaya. Okay, Gaylord. Pumili ka. Pumili ka ng salita. At ilagay mo kung saan ito nararapat. Gaylord. Palakasin na lang kayo. Gaylord at Gaylord. Okay, sunod. Wala siya. Saan siya? Next. Si Charis. Okay, sunod. Si Jean. Mag-inay naman kayo. Jean, nasan ka na? Pumili ka. Ang mga salita o mga pangusap na ilalagay mo kung saan ito nababagay. Okay, sunod naman. Si Sharon. Sharon. Okay, sunod. Kung mag-limited ay si Julen. May confidence. Huwag ka sa kabila. Baka masabi mo yung sige, tikit mo. Inyagin. Tama naman. Ano ba? Okay, sunod. Ano? Ulitin natin. Saijan. Ay, si Marco. Sige, Marco, halika na. Pagaling mo yung content sa likod. Iniwan mo lang yung tape niya. Okay. May dalawa pa. Si Ziana. Okay, sunod. Ang panghuli. Bago natin tignan kung tama ang mga pinaglalagay ninyo. Saijan. Sino na may Saijan? Okay na. Bakit parang takot sa takot na ngayon? Ay. Matatakot siya? Okay. Tama ba yung mga pinaglalagay ng mga kaklase niyo? Yes. Okay, tama. Si Basilio ay nakatatanda kapatid ni Christine. Siya ay matapang. Pero bakit ito? Saan dapat ang matatakutin? Ay, Christine. Ilagay
kabila. Okay? Ang kanilang pagkakapareho naman ay pareho sila. Anak si Sisa. Nakaranas ng hirap at pang-aaking. Yan naman si Crispin. Saan? Nang pinagbintangan ng magnanakaw. Mas batang kapatid. Inosente. Nakakakigin. Okay. Palakpakan ang inyong sarili dahil nakakalasan niyo pa ang ating tinalakay kahit nakalimutan niyo na si Crispin ang batang matatakutin. Ngayon naman ay maaaring pakibasa ang mga alituntunin sa loob ng classroom. Sabay-sabay, malakas. Respeto sa bawat isa. Sunod. Lumaing maliit ang kalagayan. Sunod. Laging magtaas ng kamay kapag sasagot. Epektibong makilahok sa talakayan. Okay, panghuli. Sumunod sa mga patakaran. Okay, naintindihan ba? Yes, ma'am. Okay, dapat tayo ay may respeto sa kapwa at palaging makilahok sa mga talakayan. Kung nais nyo sumagot, itaas lamang ang kanang kamay. Ngayon naman, sabay-sabay ninyong basahin ang mga panuntunin sa pagbasa. Go! Maglaan ng oras sa pagbabasa araw-araw. Unawaing mabuti ang binabasa. Magdala ng mahalagang impormasyon habang nagbabasa. Iwasan ang distraction habang nagbabasa. Sanayin ang sarili sa iba't ibang sitwasyon. Okay, maraming salamat. Ngayon naman ay meron akong ihinandang larawan bago tayo dumako sa ating talakayan. Kung ano ang nakikita nyo sa larawan ay sabihin nyo lamang, itaas ang kanang kamay ko, nais sumagot. Maliwanag? Okay. Sino kaya ang taong ito? Okay, taas ang kanang kamay kapag nais sumagot. Okay. Gaylord. Si Sisa. Tama? Sino ka? Ang may ibang nakita sa larawang ito? Wala na? Sino kaya siya? Ano kaya ang itsura niya? Ganon. Ilarawan nyo nga, di ba? Walang paa. Tama naman kasi half body lang siya. Darwin. Ano yung Tagalog ng Darwin? Madumi siya. Ano ka? Mahabaan? Oo. Ano ka? Siya ay maganda. Okay. Ang larawang ito ay may kaugnayan sa ating talakayan sa araw na ito. Siya, sa totoong buhay, ang kanyang pangalan ay sino? Sa totoong buhay. Si Andrea Torres, na kung saan siya ang tumalang bilang Sisa sa teleserye o ginawang pelikulang Maria Clara sa JNA. Okay. Ngayon naman ay papangkatin ko kayo sa dalawa. At tayo ay bubunot sa ating maliwagang kahon. Okay. Unang grupo, tumayo muna kayo lahat. Dito kayo sa gilid, dito sa harap. Tapos ang unang grupo na matawagin natin palaak ay dito upo. At ang pangalawang grupo na Devas ay dito upo. Okay, tanong, tayo kayo lahat. Balikan dito sa harap. Okay, ang unang grupo ay si Gaylord. Gaylord, di ba si Gaylord? Gaylord, nasaan si Gaylord? Yung kasa, palahat. 1. Sunod si Noreen sa pangalawang grupo. Hindi ulit. Okay, Gumlaw. Asan si Gumlaw? Sa kagrupo ni Gaylord. Punta ka na. Si Nelly, absent siya? Jean. Dito kay Noni. Okay, sunod. Sharon. Gaylord. Okay, sunod naman.
Okay, sunod. Pakinig ng mabuti. Si Britol, dito. Britol. Nasaan na? Oh, umayos kayo dyan. Charis, nasaan si Charis? Dito ka, sa kabila. Okay, sunod, Charlie, dito. Charlie. Si Jeremy, asan si Jeremy? Dito. Kasi, Chloe, dito. Okay, si Kelvin, asan siya? Dito ka, sa kabila. Okay. Sino? Daryl, dito ka. Dario. Taylor, dito ka. Charles, dito. Lorena, saan ka? Dito ka. So, si Stephanie, dito. Joshua, dito. Russell, dito. Darwin, nasaan na tayo? Dito, Darwin. Saijan, dito ka. Russell, dito ka. Marco, dito. Okay, dito ka dito ha? Kim, dito ka. Kim, dito yun, doon sa kabila. Tapos si Juliet, dito. And next, ayan na doon. Okay na ba? Meron ka, apat. Si Liana, dito sa lakwan. Tapos si Daniela, tapos si Jamaica. Oh, okay na? Lahat ba natawag? Okay. Ngayon naman? Ganyan na tayo ngayon na bago tayo umako sa ating talakayan, ay aalamin muna natin ang mga salita malalalim o tinatawag nating palasalitaan. So, ang ating activity ngayon ay tinawag nating 4 picks, 1 word. Okay, ang unang palasalitaan ngayon ay ito. Wait, diba? Wala mo nang sasagot. So, tandaan ninyo, ito ay paunahan. Ang pangkat mong yan ay hanggang sa matapos ang ating talakayan sa araw na ito at unahan sa pagtataas ng kamay. Tandaan ninyo na bawat sagot ninyo ay may katumbas na puntos. Maliwanag? Okay. Okay, magbibilang ako ng 3 kasi may mga nakaredy na. Tulungan niyo ako sa kailan tsaka mga ma'am natin sa likod kung sino talaga ang mauna sa kanila. Okay. 1, 2, 3. Sino mauna? Sino? Sabi ni Ma'am Mayan, dito daw. Okay, ano ang sagot niyo dito? Pagkakahaman. Oh, mabuti ba ang pagkakahaman ng pag-uugali ng isang tao? Hindi. Ano, dapat tayo ay makontento sa kung ano ang meron sa atin. Hindi naman masamang maghangan, pero kailangan natin tanggapin kung ano yung meron sa atin. Huwag natin ipilit na makuha kung hindi pa naman ngayon yung tamang panahon. Okay, bigyan natin ng isang puntos ang unang pagkakas. Okay, ang pangalawa ay ang pagbibilang naman ako ng isa, dalawa, tatlo. Masyado kayo excited. Bigyan natin. Mabang mga kamay. Okay. 1, 2, 3. Si ang pangalawang pangkat. Okay, ano ang sagot niyan? Okay. Sino ang nakaranas na tulad ng ganito? Inaabuso, meron ba?
Okay. Dito nyo ilalagay yung mga scores ninyo. Team Balaan, Team Evans. Okay. Ilan na ang nakuha ninyo? Okay. Isa. So, okay, palakpakan ninyo ang inyong sarili. Okay, bago tayo dumako sa paggagawa ng mga pag-uusap, ang mga salita ito ay huwag sana ninyong gawin. Dahil tandaan ninyo na ang ginagawa niyo sa kapwa niyo ay gagawin din sa inyo. Ano? Maliwanag? Okay. Gamit ang mga salitang yan ay gumawa kayo ng mga pangungusap. Paramihan yan. Nakuha ninyo. Tapos, pagkatapos niyan ay ibabahagi nyo ito sa klase. Maliwanag. Okay, ito ay pangkatang gawain. Kayo ay magtulungan. Ano? Okay, ito. Magtulungan. Kung kailangan nyong gumawa ng maliit na circle, gawin ninyo. Para makagawa kayo na maraming pangungusap. Okay. Ikot ng tahimik. Okay, gawin yan sa loob ng magsimula na kayo. Tandaan nyo, dalawang minuto lang yan. Oo. Pagkakahanan, makakapusap. Gamitin sa pagkusa. Huwag nyo sabihin, kulong nyo. Kulong nyo sa nagsusulat. Tulungan yung hindi mapagpulit nyo. Okay, may isa na ang Team Devas. Paano naman ang Team Balaan? Dito, nakailan na sila? Ano muna ang cellphone? Yan, wala mo na mag-cellphone. Isunod naman siya. Bakit sila lang gumagawa? Kaya nga, pangkatang gawain. Darwin, Idilon, lapit kayo para ano, mas mabilis. Paggawa ng pangmusa.
Galing nyo, paramihan yan. Kung ilan ang nasulat mong pangungusap, yun din ang mabubuhay nyong puntos. Isang minuto na lang. Okay, bibilang ako ng 10. Dapat lahat ng mga papel na yan ay ibubuhay sa harap. Okay, 1, 2, 3, 10. Okay, stop na. Okay, pumili kayo ng isang magdumpulin nyo at babasahin ninyo ang inyong ginawang pangungusap. Tama na yan. Time na. Time na. Okay. Nauna ang team Devas. Okay, basahin ninyo ang ginawa nyo pangungusap. O, tulungan nyo siya magkawag. Okay. Si Padre Damaso ay magpapauso. Si Padre Damaso ay may pagkagawan sa kapagkaliwan. Number 3. Si Pedro ay mapang-abuso sa kanyang pamilya. Number 4. Mapang-abuso ang aking amo. Number 5. May pagkagahaman ng mga politiko sa ating bansa. Number 6. May pagkagaman ang aking kapatid sa pagkain. Number 7. Mapang-abuso ang aking tatay. Okay, ipan mo muna yan. May nakita ako. Okay, palakpakan naman natin at sila ay nakikita pitong stars. Pero, tandaan ninyo, sa susunod na kayo ay gumawa ng pangungusap. Kapag pangalan ng tao, dapat kapital, letter O, malaking gamitin ninyo ano. Okay, maaari na kayo. Maaari pa ako ng punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sunod na pangkat naman. O, tumayo na. Team, Balaang. Huwag kayo pasahin nyo lang. Dali na ha. Ito, sama na. Hindi ako nangangain ng ako. Ano kayo ayaw nyo i-present? Ayaw nyo i-puntos? O girls, Kim. Halika na, Kim. O, hawakan nyo, girls. Hawakan nyo at basahin nyo, Kim. O, hawakan nyo. Basahin nyo, Kim. Basahin nyo, Kim. Basahin mo lang naman. Ang aming kamag-anak ay may pagkahan. Huwag kasi kayong tumawa. Nakapang-abuso ang isa sa naming kaibigan. Sino kaya? Ang ama ni Christine at Martino ay mga abuso ng pare ay
Habang nalaganig. Ano ba yan? Ay inalitin ang mga panang magkapatid. May pagkatahayan. Pagkakabayan ng asawa ni Sisa. Okay, palakpakan naman natin na wala ka kahit sila ay imbaka. Okay, ilang punto siguro sa kanila? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oli mo lang daw. Oli mo lang. O, nakailang puntos na ang team Jebas. 8. Team pala. Ilang puntos na kayo? 6. O, namumuna ang team Jebas. Okay, hapon-hapon. Okay, ngayon naman ay lumako na tayo sa ating talakayan. O, pakiayos niyo muna yung mga upuan ninyo para makapasok na maayos. Okay, ayos na. Okay, ngayon, pakibasa ang mga gabay na tanong. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Sino si Sisa sa nobela? Ano ang ipinakita ni Sisa bilang isang ina? Bakit nag-aalala si Sisa? Sa inyong palagay, magkakaroon ba ang pagtakot sa kanya ng kanyang asawa? Bakit? Okay, maraming salamat. Tandaan ninyo ang mga tanong na yan dahil sasagutin natin yan pagkatapos ng ating talakayan. Ngayon naman ay basahin natin ang mga mechanics sa pagbabasa. Okay, sabay-sabay muli. 1, 2, 3, go! Ibutin ang ruleta na may mga pangalan ng mag-aaral. Ang mapipili ang siyang babasa sa bahagi ng teksto. Ulitin ang pag-ikot hanggang matapos ang pagbasa. Makinig ng mabuti dahil maaaring matawag sa lumang oras. Lord, bawal ka ng suyakab. Bakit kayo inaantok umaga? Okay, naintindihan ba ninyo ang mechanics sa pagbabasa? Okay, kapag naintindihan ninyo, maging alerto kayo dahil baka kayo ang tatawagin ang pangalan. Okay, tayo na ay humarap sa ating unang slide. Ang unang babasa ay walang iba kundi si sino? Stephanie. Basahin ng malakas. Kumaharap ka kapag hindi mo makita. Oo, lahat. Pagdidinig sa ang buong pagdidinig. Okay, maraming salamat. Maaari ka lang maupo, Stephanie. So, sabi dyan, dito nabanggit ang mga anak ni Sisa at ang kanyang asawang si Pedro. Ngayon, sino ang asawa ni Sisa? Lord. Si Pedro. Tama, may isa silang puntos. Sunod na tanong. Ano ang bisyo ni Pedro? Okay. Baba mo ng kamay. Pagbibilang ako. 1, 2, 3. Okay. Si Stephanie. Ano ang kanyang bisyo? Pagbilang ng kalagat, pagsasabog. Okay, mga lalaki, pwede check tayo sa mga babae. Huwag natin kularan ang paggagawan o ang bisyo
bisyo ni Pedro dahil ang bisyo niyan ay masama at hindi mabuti. Yan ang isang nakakasira sa loob ng pamilya. Hindi ba? Kapag may bisyo si tatay, kapag may bisyo si nanay, ano ang nangyayari sa loob ng tahanan? Ano ang nakikita nyo? Diba magulo? Hindi maayos ang pagkaroy ng pagsasama ng magkasama kung sino ang naapektuhan. Sino? Siyempre ang mga kaya kayo, pagdating ng panahon na kayo ay magkakaroon ng pamilya, kung may bisyo kayo ngayon, huwag mo na ituloy or huwag mo hayaang lumala. Alin, Kim? Junen, na naman. O, nanang, nakikinig ba kayo? Okay. Ngayon, ilang oras bago tayo makarating sa bahay ni Nasisa? Taylor na naman, o paunahan, bakit dalawa lang lupan, baba mo na yung kamay. Tandaan nyo na bawat sagot ay may katumbas na puntos. Okay, 1, 2, 3, go! Sino? Okay, si Junel. Ano? Isang oras. So, ganon, kalayo ang binakbay or lalakbayin bago tayo makarating sa bahay nila, Sisa at Basilio. O sino yung ganon? Na napakalayo ng nilalakad bago makarating dito sa paaralan. Talaga ba? Nagmamotor ka? Yung sabi ko, naglalakad. So, doon natin makikita na napakalayo ng kanilang bahay sa syudad o sa sentro ng bayan. Hindi ba't mahirap yung ganon? Ngayon, sunod, mababasa ay si Briton. Asan si Briton? Malakasan mo, ano? Nirewento na ni Sisa ang kunting alahas para ibigay sa asawa. Subalit, hindi pa rin ito tumigil sa paghingi. Sa kabila ng lahat, tinuring niyang kanyang Diyos si Pedro at ang dalawang anak. Sa halip, bigyang at pagmahalaga si Pedro. Ang mga magmamahal ni Sisa ay lalo pa itong naging makakapuso. Lalo itong naging malupit at hindi at ito ang pangalaman. Okay, maraming salamat, Briton. Okay, dito natin makikita kung gaano kamahal ni Sisa ang kanyang mga pamilya. Kung ano ang turing ni Sisa sa kanyang asawa. Okay, J-Lord. Okay, ito. Diyos. Tama. Ituturing ni Sisa na Diyos o maghala ang kanyang asawa kahit ganon na siya ay mapalaki, mapang abuso. Dito natin makikita na ang pagmamahal ni Sisa sa kanyang asawa ay walang katumbas. Hindi ba ganun din tayo kamahal ng ating mga magulang? Hindi ba? O kahit paulit-ulit tayong nagkakamali, kahit napakatigas ng ating ulo minsan, pero nandun pa rin sila na nagpapaalala sa atin, pinapagalitan tayo. Tandaan ninyo na kapag kayo ay pinapagalitan ng inyong mga magulang, ay isa yung paraan ng pagpapakita ng pagmamahal nila sa atin or sa inyo. Dahil kung hindi ka mahal ng inyong mga magulang, may anak ka, hinahayaan ka lang doon. Sabi nila, bahala ka sa buhay mo, buhay mo yan. Hindi ba? Pero, huwag nyo damdamin kapag kayo ay pinapagalitan ng inyong mga magulang. I-evaluate din natin ang ating mga sarili. Tama ba yung ginagawa ko? Tama ba yung mga... tignan din natin yung kabilang side. Huwag natin pairalin ang ating mga pride. Ibaba rin natin. Tignan din natin. Oo, minsan napakahirap. Pero kailangan din natin mag-reflect kung bakit tayo pinapagalitan. Dahil ang pagmamahal ng isang ina ay walang katumbas. Hindi ba? Yun din ang pagmamahal sa atin na
mga kasalanan. Diba? Minsan napaparusahan tayo. Doon natin nakikita ang ating pagkakamali minsan. O sino na ang karanasang napagalitan ng magulang? Batid ko naman na lahat tayo ay napapagalitan. Sino naman hindi, di ba? O, tulad na lang ng mga guro ninyo, di ba? Pinapagalitan kayo kapag kayo ay hindi nakikinig. Dahil ang gusto lang naman nila ay may matutunan kayo sa araw-araw. Kasi sayang naman yung baon ninyo na pumunta dito sa school para kayo ay mag-aral kung hindi naman kayo nakikinig. Okay, ano naman ang turing ni Sisa sa kanyang mga anak? O si Darwin, taas na ng kamay. Darwin. Itinuturing na iyong mga anghel. So, nakikita ninyo naman siguro kung gaano kamahal ni Sisa ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak. Kahit siya ay nakakaranas ng pang-aabuso at bukod pa doon ang kanilang buhay ay napakahirap, pero dahil nga sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya ay nakakayanan niya ang lahat. Okay, sunod na babasa ay okay, Chloe. Maganda si Sisa, subalit bakas na kung ang labis na pagbibigyan. Mas matanda siya naman para sa tunay na sila. Kung bakit na si Sisa na nagpapatanda sa kanyang mukha. Bakit? Sorry. Lagi nakapusot ang mahaba alam-alam niya ito. Kayo ang iyakan ng tunay at baka sa kanyang magandang mga mata ang palinisan ng kanyang puso. Okay, maraming salamat, Chloe. Kasi Sisa ay napakaganda. Kahit siya ay mahirap, kahit siya ay may mga pinagdadaanan, pero bakas pa rin ang kanyang kagandahan. At ang kanyang kulay ay ano? Taas ang kamay. J-Lord ba yun? J-Lord ba na? Wala nang ibang kamay. Baba muli, baba. 1, 2, 3. Ibaba nyo muna. Wala kang go. Baba. 1, 2, 3. Wala kang go. 1, 2, 3, go. Okay, si J-Lord isa. Okay, siya ang kanyang kulay ay kayumanggi. Okay, ganito ang iyong puntos. Okay, sunod na babasa ay si Visit natin, naulit. Absent sila. Bakit absent ang tinuturo niya? Okay, Joshua. Sasabihin na si Sisa sa pagulong niya ng pasigwa. Bilang nandaan kung labis at tumatik sa pagulong sa salamin. Hindi siya ngayon pilosopo action natin. Nakakamabago ng iba't kita ng kapag sa bundok na siya na mga Okay, maraming salamat. Joshua, kayo nasasabik si Sisa sa pagkuwi ng kanyang mga anak dahil... Bakit? Stephanie, bakit nasasabik na dumating? Nasasabik si Sisa sa pagkuwi nila Basilio at Crispin? Okay, tama. Dahil pinaghandaan ni Sisa ang kanyang mga anak ng kanilang paboritong pagkain. O, sinong ganon? Sinong palaging pinaghahain ng kanyang mga magulang ng kanilang pagkain? Wala. Meron, sigurado ako baka hanggang ngayon sila pa rin ang naglalaban ng mga damit ninyo. Sila pa ang nag-prepare ng mga baon ninyo.
nahihiya sila na nag-ibig. Wala? Walang nakaranas ng ganon? Bigay lang siguro ako. Gaylord siguro ano? Halata ba? Gaylord, magamit na. Halata ba? Okay. O, tama na. Ano naman yung paborito ang pagkain? Oh, ano yung paborito ang pagkain ni Basilio? Ano yung Chloe? Tama? Karne na baboy ramo. Okay, saan hiningi ni Sisa ang mga pagkain ito? Sabi ang pinipilis naman nila. Bigyan ka na. Ano? Si Pilosopo Tasyo. Palakpan naman natin si Darwin. Napaka-active na ngayon. Hindi na siya natutulog. Okay, ganyan sana palagi. Sunod na babasa ay si Daniela. Hindi nakakalisita ang biglang pag-uwi ni Pedro na gutom na po. Agad niya itong sinunggapan at nilantakan ang hinihaing pagkain ni Sisa na nasa mesa. Kinain ng asawa ang nakakain ko yung tawinis, kamatis, tapa, baboy mo at mita ng pata. Dabang natakam sa pagsubo ang lalaki habang napabahalan ng matulugan ni Sisa. Dahil hindi makawat sa pagkain ng asawa ang gusto niya. Okay, maraming salamat, Daniela. Okay, go. Sino ang biglang umuwi sa bahay ni na Sisa? Gaylord ka rin. Okay, baba ang kamay. Nagreklamo. Okay, 1, 2, 3. Wala kang 1. Para walang kumite. Dito na lang natin. Ulit kung sino ang sasagot. Si Jean. Sino ang hindi inaasahang umuwi sa bahay nila Sisa? Bakit ko sinabi? Okay, tama si Pedro. Saan umuwi at anong ginawa? Repeat, Pedro. Okay, Gaylord. Anong ginawa niya? Gaylord. Kumain na? Okay, sinunggaban niya ang pagkain na dapat para sa kanilang mga anak. Dito lumalabas na walang pakialam si Pedro sa kanyang mga anak. Dahil sinabi naman ni Sisa na hindi mo ba hihintayin ang iyong mga anak. Pero wala siyang narinig. Wala siyang pakialam dahil ang panlang niya, ang kanyang taring iniisip ay ang kanyang sarili. Dito natin makikita na ang pagkagahaman ay isang ugali ni Pedro. Hindi lamang siya ay maraming bisyo at ano yung isa? Sa bungero. Siya ay Makakabuso. napang-abuso. Siya ay bigla-bigla na lang umuwi kapag siya ay may kailangan. Siya ay buwing na gutom kung wala siyang pang-bisyo. Huwag natin tularan o sinong ganon? Sinong nais magkaganon? Huwag naman kahit kawawa ang ating mga asawa. Kawawa naman ang ating mga anak. Kung may mga ganun kayong bisyo, huwag na kayong mag-asawa. Mayanan. Okay, sunod na babasa. I see. Absent si Jaden. Si Jeremy.
Ma'am, gusto mo maaji na yun. Basta na siya kanina eh. Hindi mo kaya din ang mga sabi nito. Nakakabasa na sa Facebook. Kasi nilang mag-uwi ngayon. Ayaw pa din yung nagduro ang masawang nang marinig ang Saudi ba sila ay sinabi. Pag nalaman ako na hindi pagkatapos, kumain ay agad na ginawa nito ang inanin mo at lulan mo na. Okay, maraming salamat, Jaden. So, dito naman Jerry May, sorry. Dito lumalabas na hindi mo ba hihintayin ang mga anak mo? So, nung sinabi yung sisa, di ba parang wala narinig si Pedro sa sinabi ng kanyang asawa. Dahil sabi nga, ipinaw sa Potasyo na si Christine ay nakakabasa. Pero natin makikita na bilang ama ay hindi niya, wala siyang pakialam. Hindi ba't kapag nakabasa na kayo, marunong na kayo magbasa, ay hindi ba't masayang-masaya ang inyong mga magulang? Lalo-lalo na kapag kayo ay nakakatanggap ng mga awards. So, ang mga award na kasi yung mga achievements, award, kayo ay pinagmamalaki ng inyong mga magulang. Yan ang tanging sukli natin sa kanilang pagpapagod araw-araw. Hindi naman lalong-lalo na sa mga katulad ko na farmer ang magulang. Hindi naman basta-basta na nabibilan sila sa araw. Anong napakahirap? Sino ang tumutulong sa kanyang mga magulang sa bukid? Ay, parang wala! Wala? Oh, very good. Ako din, na-try ko. Lalo-lalo na pag summer, ay napakahirap talaga. Doon yung isang inspirasyon, dapat gawin natin yung inspirasyon sa pag-aaral. Ayoko ng ganito, ayoko dito lang ako, naiinitan. Maganda naman na magtrabaho sa bukid. Pero, mas maganda kung tayo ay may pinag-aralan. Na-sideline lang natin ang pagbubukid. Kapag nai-stress tayo sa ating mga opisina, pagdating ng panahon, pupunta ako sa farm mo, di ba? Nakakasosyal. Ganun sana, wag yung trabaho natin araw-araw. Tulungan natin ang ating mga magulang. Iangat natin sila sa kahirapan. Yun ang isipin ninyo kapag dumadating na yung point na kayo ay nahihirapan sa inyong pag-aaral. Kasi napakahirap maglilad sa araw. O sinong gustong doon na lang, farming na lang siya. Hindi ko sinasabi na mali ang pag-farming. Maganda. Kasi sila ang nag-provide ng ating pagkain araw-araw. Sa kanila lang gagaling. Ngunit, yun nga, tulungan naman natin ang ating magulang. Hindi yung dagdag pa tayo sa kanilang mga problema. So, sino yung nakinig sa announcement ni Ma'am Tulina kanina umaga? Di ba nga, nagmahal na ang mga gasolina. So, sabayan natin sa pagtitipid. Hindi yung baldas doon, baldas dito. Matuto tayo magtipid. Okay, sunod naman na babasa ay si Kim. Tatlong niyaw na awilis na lamang ang natira sa pagkain na binigay sa sisa sa ulam ng tanis. Gawin niyang hintay ang pagdating ng mga anak hanggang sa narinig niyang iniiwasinyo na umuwi ay magmamadali at takot na takot. Saan yung pinto, nanay, sa pinto? Okay, tatlong inihaw at tawilis na lamang ang natirang pagkain sisa sa palayok ng kanin. So, natin, grabe ang pagkagahaman ni Pedro. Hindi niya talaga iniisip na may natirhan ang kanyang mga
at Crispin. So, ilan na lang yung natira? Tatlo kalawitis. Tatlo lamang tawilis ang natirang pagkain ng kanyang mga anak. Sapat ba yun? Sapat? Siyempre, hindi yun sapat. Ano? Ngayon, sa buhay ni Sisa, ano ang nakuha niyong aral? Ano ba ibang kamay? Wala na? Si J.R. Blanc, tsaka si Stephanie. Ano ang aral kung nakita nyo sa buhay ni Sisa? Russell. Okay, tama. Siya ay isang mapagmahalan niya sa kanyang mga anak. Bakit ko naman na lahat kayo ay nakaranas ng pagmamahal ng isang ina. Inasensyal lahat. Asan ko kayo? Wala pa. Excited naman kayo. Marami pa tayong sagot. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang katugas. Tandaan niyo yun, ano? Yun na nga, kapag dumadating kayo sa point na napakahirap, parang ayaw na, pag-aaral, huwag kayong sumuko, ano? Gawin ninyong inspirasyon ang inyong mga magulang. Ano ba ang pinagdadaanan ninyo? Kapag dadaanan niyo yan, happy ko kasi wag niyong nakuhan. Kung sinong tumanak mo sa sino ang tinatalikuran ng problema. O syempre, hindi kanyang tapalan kapag tinalikuran mo. Harapin mo, harapin mo. Kapag hinarap mo yan at sinulusyonan mo, o di tapos. Kapag kasi tinatalikuran natin, mas tumatagal. Ano? O, sinong ganon? Sinong nakapansin? Wala? Ay, wala silang problema. Talaga ba? Wala kang problema? Wala kundi sila umindi. Okay, kung wala, balikan natin ang mga gabay na tanong. Okay, tandaan ninyo paunahan sa pagsasagot. Okay, sino si Sisa? Si J. Lord na naman. Okay, tayo. Maalam kayo natin. Malalaking ina at mapagmahal. Ano pa? Stephanie. Mapagmahal at mapagbigay ng ina. Ngayon, nilarawan niyo siya. Okay, maraming salamat. May isang kang puntos, binibig ko sa yung kapangga. Joshua. Okay, siya ay kayuman ang balat at ano ba? Wala na? Siya ay maganda. Sabi ko nga lahat ng sagot ay katupas na buntos. Marami bang buntos? Ano naman ang ipinakita ni Sisa bilang isang ina? Russell. Russell ay malagahin at ano ba? Mapagbigay at mapagbigay. Ano pa? Wala ba? Wala na? Wala na siyang pinakita? Tama, mapag-gawa. Itaas nyo kasi ang kanyang kamay nyo. Huwag kayong mag-uda sa inyong mga sagot. O bakit nag-aalala si Sisa? Si J. Lord mo din. Baka wala na kainin ang kanyang mga anak. Ano ka? Anong sagot mo dyan? Dahil kakatlo na ang natirang kawilis. Okay, sunod. Sa inyong palagay, makatanungan ba ang pagtrato sa kanya ng kanyang asawa? Bakit? Okay, si Stephanie, kayo. Hindi. Pero bakit? Bakit na ba?
hindi tama. Ang pag-aabuso sa pamilya ay masama at hindi makatarungan. Yan ang huwag niyong gagawin sa inyong mga asawa, mga lalaki pagdating ng araw, dahil ang tunay na lalaki ay hindi nananakit at nang-aabuso ng mga babae at mga bata. Nakuha? Okay. May mga tanong ba kayo? Wala? Wala na? Okay. Dumako na tayo sa susunod na gawain. Ang pangkatang gawain. O dito na mag-present pa ang bawat grupo na maikling hulaan. Okay, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para mag-prepare. Ano? Bawat grupo ay magpapakita ng katauhan o naranasan ni Sisa sa ating talakayan. May babae naman, no? Dapat kailangan pa yan ang babae si Sisa. O bakit si Jaden ang gusto mo? Si Sanjan ang gusto mo? Sisa? Okay, bibigyan ko kayo ng 2 minuto sa pag-prepare or paghahanda ninyo. No, nandito ang ating rubrics. Ayan. Maghanda. Handa ninyo, 2 minuto lang. Tapos, titignan natin kung sino ang unang mag-representa. Sige na, sana. Ang wala na isa. Meron na kayo napili? Pakita mo lang kung ano ang kanyang naranasan. Ano pa yung naranasan ng Sisa? Ito niya kasi kami. May 10 puntos at 10 puntos ang magkukuha nyo dito. Ganyan, o meron na? Punta na ba tayo kung sino ang pag-una? Kasi yung may coins. May coins kayo? Ipagpan natin kung sino ang pag-una. Sino ang tao? Okay, tao, payak dito. Okay, kung sino ang pag-una? Ang coins ang siyang magsasabi. Okay, tignan nyo, payak ang pag-una. Okay, payak ang pag-una. Magtatangkal. Thank you. Okay, nakahanda na ba kayo? Handa na ba? O sino sisisa sa inyo? Go na! Magbibilang ako ng 10 pupunta na sa akin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Wala? Wala ko pagkasan? Kasay doon. Sayang naman. Sayang kong football. Ipapakita niyo ang kamay. Kung ano ang naranasan ni Sisa sa ating tinalakay. Wala? Okay, bibigyan ko kayo ng chance. Babalikan natin. Pero kapag wala pa din, sorry. Okay, pangkat, balaak. Ibalik nyo na sa harap. O, ano na kayo? Go! Go! Samala, ikaw? Sino magpapanggap sa inyo na Sisa? Wala? Guys, bibigyan ako. 1, 2, 3. Okay, go. Side side. Go away. Okay na ha. Huwag kayo maingay. Okay na ha. Sayang yun. Wala kayong sabi. Okay, pakiyan. Nick, wala sa salita na. Wala, nakita ko na yun. Pakita nyo. Dali na, nakita namin. Huwag na kayo sayang naman yun. 10 Okay, 1, 2, 3, action! Okay na yun? Okay ang pinakita ni Jaylor at saka ni Charles. Anong pinakita nila? Wala? Ano nakita nyo? Pa? Aabuso. Diba si Sisa ay inaabuso ng kanyang asawang si Pedro o isang putos. Sa kanila? Okay, balik. Pero limang putos na lang sa inyo. Okay, pakita nyo. Action na on. Wala. Huwag yung gawin pagkakahanan. Ngayon, may ibibigay ako sa inyo mga piraso ng papel. Sagutan niyo ito ng 2 minuto lang. Wala may ballpen. Sagutin ko yan ng 2 piso.
Okay, saan naman? Baka natin Tapos na? Mami, paliwanag. Yes, ipaliwanag na syempre. Wala nung ay. Ang nanay, batang kawali. Sama lang. 200. Okay. Sino nang nakatapos? Yes. Ma'am. Okay, wala na. Lahat ng pangalan dito. So yung tanong, lahat na nandito? Okay, di ba ang tanong ay, may mga nakakaranas pa ba ng paghihirap tulad ni Sisa? So ano yung mga sagot ninyo? Kim. Ay, may instructions lang po pala dito sa likod. Ang haba ng sagutin. Okay. Ano ang sagot ninyo? Meron o wala? Kung meron pwede, dahil sa mga lalaking mapang-abuso, kaya mga babae, ganun din syempre sa mga lalaki, hindi basta-basta ang pag-aasawa, pinag-iisipan din niyang mabuti. Sinasabi ko to dahil hindi porket kami pa yung matutunayan, no. Habang kayo pa ay bata, ipanalangin na ninyo ang magiging partner ninyo sa hinaharap. Ano? I-pray ninyo, be specific kung ano yung gusto nyo sa isang lalaki. Yun at babae yun ang ipag-pray nyo sa Panginoon. Okay, ang naranasan ni Sisa sa kanyang asawa ay hindi talaga madali. Ngunit,
dahil sa kanyang pagmamahal, palabis na pagmamahal sa kanyang asawa, ay nakakayanan niya lahat. Wala na siyang magagawa nandun na siya. Kaya wala siyang iba. Ngunit, ginawa niya pa rin yung nararapat bilang isang asawa at bilang isang ina. Ngayon, tumako na tayo sa ating pagkakayat. Sagutin mo ito kung talaga mayroon kayong natutunan sa araw na to. Pagkatapos mo ay bibilangin natin ang inyong mga puntos. 1, magsagot ang maingay. Bakit kasi wala kayong konten? Sulat ang pangalan, huwag kalimutan. Ay, talaga, nakikinig ang dalawang to, tapos naglalakad. Okay, kailangan ninyo yung puntos ninyo sa mga nakatapos na. Kung mag-ilan, ang nakapagod. Kasi ang dakilang matiwan, Okay, lahat na lang papel nandito. Okay. Iabot mo yung papel ini. Okay, maraming salamat sa pagpili. So, ilan ang magkakap ng pangkat? Bianes. 30. Okay, palakpakan natin sila. Okay, palakpakan niyo ang para sa inyong pang-araw gawain ay magsulat kayo ng mga pangungusap or tatlong pangungusap tungkol sa kung ano ang natutunan niyo sa araw na ito. Yun lamang sa araw na ito at ako ay nagpapasalamat dahil kayo ay may respeto sa isa't isa, nagtaas kayo ng inyong